Papi, ang ilimnon nga moayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Papi tamin usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lacto Papi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Papi kitang tanan. Mag-Lacto Papi. Lacto Papi, ilimnon alang sa tanan. Lacto Papi, palit na. Lacto Papi, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Papi, tambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, di ba? Wow. O kini man nalimod pa, inakanunaya. Lacto Papi, mapaitim na. Lacto Papi, kanunaya. Lacto Papi, masaligan ta. Galing na. Mag-Lacto Papi, ilimnon para sa tanan. Sige na, dali na. Sa Lacto Papi, ma-happy ang pamilya. Sige na, dali na. Palit na. Sige na. Lacto Papi, hindi ka nunaya. Lacto Papi, taluwas. Sige na. Lacto Papi, ka-happy. Mag-Lacto Papi, mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Mag-Lacto Papi. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics o mas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gipatawag sa kapitan sa barangay ang atong siningan, pre. Paisa doon, oy. Aron mabadtog na siya. Oy, nga nugod taon, dami ko yanap ang kabaho sa hugaw sa iyang mga binuhi. Peligro ba yan na, pre, sa atong panglawas? Mao ba, pre? Sayon naman unta na ang problema, ha, oy. Unsaon man, pre? Insumo ray katapat, anak, pre. Ang insumo, huwagtang sa tanang mga baho, sama sa patay nga mga mananap, mga hugaw sa atong mga binuhi, sama sa tai sa baboy, o iti sa manok. Insumo, ang kasulbaran sa kabaho sa atong palibot. Mag-insumo na kita aron ang kahumot sa palibot kanunay tang matakamtaman. Insumo, ang kabaho wag tangon. Mag-insumo na kitang tanan. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras alas 8. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita. Makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu.
nga naglambigit sa katawan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Kagalaan, maayong adlaw. Welcome sa Tuntulumano Newsline. Dinhi sa Bantay Radio. Sa makausap pa kining inyong alagad, inyong higala sa kahanginan, John Carillo, makiguban kaninyo sa musunod nga usa ka oras. Magisgot na dinhi sa nagunang mga balita o mga issue. Doon na sa'y matagkaroon unya nga mga interviews sa gayon nga atong isipon nga maayong palawman ang pagtuki sa mga balita o mga issues. Newsline. Karon adlawng Martes, sa 28 na sa buwan sa Abril, tuig 2026. Lahi kagahapong adlaw mga higala nga madagumon o niya nag-uwan. Karon sayo kayong may pakita ang adlaw o perting inita, no? Di gihapon angay mo kumpiyansa kay ang heat index taas. Sa ato pa igang o alimuot niya perting sakita sa init, no? Itarba nga kadaghanan sa mga Pilipino ang atong gisaligan ang ato ragyong lawas. Niya og bupalyar ang atong lawas kay masakita, mahilantan ta, maluya ta. Mawagtangan in taon og panginabuhi ang atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. So amping yun kanunay, there is no substitute for good health. May tinuod mo inom og lakto. Inom og lakto para mulig-on ang immune system. Pagkatabang ning malig-on atong immune system, kung murag makasukol sa nagkalain-lain ng mga sakit. Kagahapong adlaw, April 27, wa man lang kaita mag-mention gahapon sa kuan, no? Usa ka makasaysayanon kayo nga event. Ug kini mao ang Battle of Mactan. Hinumdumos kantang Yuyoy Villami mga igala, ha? Katong giuluhan niya Magellan. Kadong ingon siya March 16, 1521. Gi-reenact kagahapon sa ika 505 nga kasumaran sa Battle of Mactan dito sa Lapu-Lapu City. Ang katong pagkalupig ni Ferdinand Magellan sa local boy na to nga si Dato Lapu-Lapu. Katugos Ferdinand Magellan mga igala usa to ka Portuguese navigator, kapitan tog barko. Kapitan ng barko apan gi-commission siya sa Spain, sa hari sa Espanya nga mo explore ba. Pagda siya barko, unya naay daghang mga tripulante, unya siya mangulo sa mao nga expedition. Ang gipangita adto ni Las Spices, kinibang mga lamas sama sa silinghang, sibuyas Bombay, uguban pang spices kay hilig maning mga katsila og kanang hot and spicy. So gusto sila nga makakita ni ana. Apan sa laing bahin gusto sad silang mo introduce sa Christianity, sa Kristyanismo, kay ang Spain una baya sa civilization kaysa uban nga mga nasod. Mao na nga Katoliko man ang kuan, no? Christian man ang Espanya. Mao na nga gusto nila nga i-spread, no? Ikatag ang Kristyanismo sa kutob sa asa nila maabot sa kalibutan. Ug mao na hinungdan nga pag-abot ni Ferdinand Magellan ug sa mga kaubang katsila, yung mga sundao man to ang kuyog. Pero wa pa to magdaog kuan sila, Armalite. Wa pa to sila misil, mga kuan ra to ilaha, mga espada. O pag-abot din ni friendly man si kuan dinhi sa siyudad sa Sugbo, dinhi sa Sugbo mga higala, sa mainland Cebu,
si Raha Humabon mooy chieftain din O mo na hinungdan nga ila denggi tarok ang Magellan's Cross mo nang makita na to dool City Hall. Diya sa dool pod sa Basilica Minore del Santo Niño. Ug niya migo naman niya si Raha Humabon. Kita siyang na isla dito sa Atbang. Doon naman kayo, mahimo maganing malangoy. Mao na ang isla sa Mactan. Yan ato siya, abinyag friendly dito. So dito siya makasugat sa iyang kamatayon. Kaya gisuklan man siyang dato lapu-lapu mga higala. So mao na, ang tipik sa kasaysayan, nganong dunay Magellan, ug dunay lapu-lapu, ug dunay Battle of Mactan. Giri-enact ang Battle of Mactan kagahapong adlaw, April 27, 2026. Ang i-highlight ni mga higala mao nga isog ang mga Pilipinon. Dili ta magpalupig kun dunay mga langyaw nga mga invaders nga musong dinhi unya mo daog-daog na to. Musukol kita. Pero ang sa karon modernong panahon wa lang kita kasukol. Kining gubat sa Iran dili man ni ato ang binuhatan. Langyaw man ang mga nagbuhat ini. Silas Donald Trump sa Amerika, silas Benjamin Netanyahu sa Israel. Dili pud kita gisuong nila kung dili ang nasod sa Iran ilang gipatay ang Ayatollah sa Ayatollah Khamenei ug ang kadaghanan sa ilang mga military officers. Kini sa tinguha nga matud pa ni Trump aron nga kanang mainutil na ang nuclear program sa Iran kay kun ang Iran mo'y makagunit og nuclear weapon mga higala sa Manila, sa Amerika. Doon naman na nuclear weapon ang Amerika. China na nuclear weapon. India, Pakistan, North Korea. Ug uban pa nga mga dunay hinagibang nuklear. Ang ilang kuyawan ni Trump matud pa nga kun ang Iran mo'y naaana nga mga weapons dili ni managana pagtira bisag kinsa ilang gustong tirahan. So mo na nga patud pa ni Donald Trump, presidente sa Amerika, kinahanglan niini pa lang higayon na 60% pa ang ilahang nuclear program. Dili ginapabuton og 90 to 100% kay tingalig makahimo na silag mga bomba nga makapatay sa daghan o yamot nga mga tao. So, resulta ni ana mao ning atong gibati. Dili na ni madag isog-isog ang kamahal sa gasolina ug krudo. Ni us-us magamay pero dili wa pagid mahibalik sa level nga kaniadtong wa pa bombahe sa Amerika ug sa Israel ang Iran. Wa pa magsugod ang gubat dito sa Middle East. Murag muduha na kabuan, no? Kay usa ka adlaw katapusang adlaw sa Pebrero, tibok buwan sa Marso 31 ka adlaw sa ato pa 32 karon 28. Sa 60 na ka adlaw ang gubat dito sa Middle East. Ug dili na ni madag mangisog pa ta. Why espada bisag unsa ka hait nga makasulbad niining kamahal sa bugas. Bisag unsa ka hait sa atong espada, bisan pag duna tay pusil, dili na insignificant na kung unsaon nga makaagi na ang mga barko dito sa Strait of Hormuz na nagkarga og gasolina krudo. Mao na nga duna tay krisis. Unya kay galaan ayaw niyog basula ang mga public officials nato. Gikan sa presidente hangtod ni Vice Presidente Sara Duterte, gikan ni Presidente Marcos, mga senador down the line, dili na nato mabasol kay wa sila kontrol. Dili nila mapugnan si Donald Trump nga ayaw nagatakiha ang kuan ng Iran kay tingali og iskan mi diris kamahal sa mga palitunon. Dili ta kapugong ni Benjamin Netanyahu sa Israel nga mamumba dito sa Iran. Sa mga dili punta kapugong sa Iran,
nga ilahang hugtan ang pagbantay sa Strait of Hormuz, sila magbuot kay duol man kay na sila, ha? Katong mga risgar yun paglabang sa Strait of Hormuz nga way pagtugot gikan sa Iran, ila sang lunuron, bumbahan nila ang maong mga barko mo nang kapin sa 2,000 ka mga tankers, mga dagkong barko di karga nga nagkarga og oil, nagkarga og petroleum products ug uban pa nga mga commodities, wa makalabang ni anang Strait of Hormuz. Ang gibuhat sa Amerika, nag-naval blockade po sila batok sa mga puerto sa Iran aron dili na nila ma-transport ang ilahang gisaligan nga pangita ng nga produkto nga mao ang petroleum products. Apan agwantam sang Iran, bisan pa ugwa ng ilang mga dagkong opisyal, nagpabilin man nga anaa lig-on og armado ang IRGC, Islamic Revolutionary Guards sa Iran. Nya nakapait ini kay murag wa nay klaro kinsa gyoy tahuron dito. Kaniadto ang Ayatollah raman, ang pulong sa Ayatollah mao ibalaod. Karon daghan na kaayo ron dito ang kuan. Daghan ang tigas-tigas. Padayon ta sa atong tulumanon mga higala, naminaw ka o nagtan-aw ka nining laing episode sa Newsline dinhi sa Bantay Radio. Kombinasyon ang ato ang Sibya mga higala sa Facebook Live ug ingon man sa nagkalain-lain nga mga frequencies sa mga stations nga naghook up sa atong tulumanon o sa atong Sibya. Usa na ni ana maong 84.9 FM dito sa Balamban, Cebu, ang gingharian ni Jojo Minorias o Carl Minorias. Carl Minorias na ba ni siya kinan? Ha? Jojo may ako nailhan. Ani nga nung na Carl naman Muna mag Karl Marx. Okay, so muna, no? Ug uban pa nga mga radio stations nga nag-carry nining atong mga Sibya dinhi sa Bantay Radio. Sama pananglitan sa balita kaganiha ni Ramsa, ang Pantay Balita ngayon. Tuguban pa mga programa. By the way, doon na may programa. Partner Miss Attorney Miko Sanchez Zabaliero, matag Lunes ngadto sa Miyerkules, alas 12 ngadto sa alauna. Ting paniud to gina. Samtang maniud to mo, kami diri pasmo-pasmo lang una. Kay magprograma mi para sa inyong kasayuran aron masuhito mo gunsa ning atong mga balaod. Ha? Ang balaod ug ang katawhan. Yes, Grace Baquero na asad, no? Yes, Grace Baquero, usa ka energetic kaayo, batan-on nga babae, konsehala sa Barangay Punta Princesa, Cebu City, kakauban sa namong magsisibya diri, ug liwat kay tinuod. Sa nabantog na kain niyang amahan nga si Anhing Elias Baquero, garbo sa Balilihan, Bohol. O niya, lain pang programa mga higala nga madungog ug matan-aw ninyo dinhi sa Bantay Radio. Maong ila ni William Muyad. Gabay sa panginabuhi. O kining atong tulumanon mga higala, gipasiugdahan, gisuportahan sa Lactopavi, ingon man sa Asil Laboratories. Ang tigama o tigapod-apod sa nabantog na kaayong mga organic nga katabang nato sa panguma o sa garantisadong maayong ani sa atong mga pananom. Upadayon tasunahan, human lang nining mga bulawanong pahinumdum. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert.
Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lactopuffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Bring health into your home. Ako si Bowie Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lactopuffy. Dugay na lang akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lactopuffy, sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Newsline. Okay, padayon ta sa atong tulumanon mga higala. Ako itong sumpayan ganiha nga naghisgot as kaisog ni Lapu-Lapu pagpuka ni Ferdinand Magellan o sa kalangyaw nga ni Adini o ni anhi dinhi sa Pilipinas o ni anhi dinhi sa ato sa Sugbo. Tinood isog ta o niya naamataan ng kaisog pero doon na sa mga butang nga wagid tay kontrol. Unya doon na rabay mga tao nga mubasol nga atong gobyerno wagi mahimo dili naman na madag kaisog god no pananglitan dunay mga butang nga wa tay kontrol kay gikontrolar na sa uban nga mga nasod. Ang atong mahimo mao lang ang pagkusyon sa impact. Kanabang og nakuyapan ta ang atong mahimo nga mangita lang ta og ganang mahingos aron ulian ta sa pagkawagtang sa atong panimuot. Ang mahimo tingali sa atong nasod mga palliative, pananglitan kanang ayuda. Dunay mga ayuda nga gipanghatag. Inauton ta dili lang ni gamiton pod sa pamulitika ang mga ayuda. Apan dili na long term. Mura nag band-aid solution mga higala, no? Band-aid solution ka na bitang masamad ka unya papitlan lag band-aid. Dili na malungtaron nga sulbad sa problema nato ilabi na ning krisis sa ekonomiya. Doon na krisis daan apan ni samot sa diha nga doon na gubat dito sa Middle East. Ayuda, unsa pa ng uban nga mga panghatag, hinautunta nga makiangayon ang pagpanghatag sa ayuda. Doon ay ayuda ala sa mga tricycle drivers, doon ay ayuda alang sa uban pang sektor nga gipasiugdahan sa atong gobyerno. Apan lagi akong balikon, palliative. Short term nga solusyon. Dili malungtaron, di ina makasulbad. Nakauna-una, inoong ko nga o gusto mong long term, pahintag sundon sa atong mga opisyal sa gobyerno, whether sa barangay, sa lungsod, mga component cities, or mga chartered cities, o mga probinsya. Sundon nila ning kuan bitaw. Kini mura man lang o ginagmay. Ginagmay. Kining I Love Project. Nga gipasiugdahan ni kanhi board member Gigi Sanchez. Kung unsa ning I Love Project, dili yung kaayo ko. Wa ko ka-grasp sa kinatibuk-an ini. Amo explain og maayo ni ini. Mao sila si Ma'am Gigi og si William, no? Si William kay sila may siging pang seminar ni ini. Apan, the central idea, the main idea sa I Love Project, mura bitaw ka ng kabahin ni sa corporate social responsibility sa mga kumpanya nga gidumala ni board member Gigi Sanchez. Corporate social responsibility, dili man kay puro lang negosyo, puro lang ganansya nga pasudlon sa panudlanan, kinahanglang muhatag sa ka og tipik ngadto sa katilingban ilabi na sa labing nagkinahanglan.
Ang I Love Projects akong na sabtan, kung magpa-member kan ini, mo appeal ka sa mga seminar, doon ay daghan kay mga benefits. Panalitan sa mag-uuma. O mag-uuma. Unya, doon na kay abot. Pero sa merkado, dili kay mahalin kay magsakakanaog man na ang presyo sa mga panalitan utanon. Kaya kanang kuan, ang imong produkto, kamatis. Yun ay panahon nga dili na lang nimo pupuon kay alkansi na spliti. So dako kay pildi, abuno, imong kahago. Apan og dugangan pag nimo imong pupuon niya itumod nimo diri sa karbon, musamot na kag-alkansi kay ampliti. Labi pa ron nga mahal na kayong litro sa fuel. So kana, tudluan ka diha og unsaon nimo nga makahimo kag laing mga produkto out of your produce. Usa lang na mga higala, daghan pa uyamot nga mga kaayuhan nga mahimo. So, maunta ni ang angay nga buhaton sa atong mga public officials aron pagsagang bitaw ining kuan, pagsagang ni ining kalisod kini ekonomikanhong krisis nga atong gisagubang karon. Dili kanang hatag ayuda ini kahurot wa na. Long term. So hinaot pa mga higalang makahuna-huna nini at tingali dinhi si Governor Pam Barriquatro ni aman ni si Burgigi niya, isip consultant. At tingali giyaning matambagan si Gov Pam nga sundo na ang idea sa I Love Project. Apan katong uban nga mga naminaw nato sa lain nga mga lugar dinhi sa Pilipinas. Maabot man tas Ilocos, maabot man tas Basilan, maabot man ta dito sa Hulo. Hinaut unta nga makakuha mong idea nga pinaagi dunay daghan kay mga pamaagi nga makatabang ta sa atong kaigsuonan nga nag-ilaid in town sa kalisod sa panginabuhi nining panahon na. So mo lang, no? Mo lagi na nga bubalik na sad ko sa ikaduhanan din akong mention ni Vico Soto din ang mayor dito sa Pasig nga batanon. Kinsa miingon, dili igo nga sa pag-alagad sa gobyerno dili pa igo nga bright lang ka. Kung dili kinala maay kang tao. Doon na kay kasing-kasing nga mubati ngadto sa katawhan. Kay kung wa gani ka na, ka-bright lang, imong gamiton ng imuhang kalantip ug salabutan para sa imong personal upliftment. Bahala na tong mga tao. Okay. So, laing hisgutan na to karong buntaga mga higala na dani ang akong pagtagad. Niining balita nga dunay duha ka mga SK officials, mga SK chairpersons dito sa Makati nga nagatubang karon og mga kaso gumikan sa pangurakot. Nganong nadani ang akong pagtagad, ni isa akong kilay ni mga higala kay SK man god. Ingon pa lang mo nga kanang tiguang na nga nangurakot. Marag expected naman na. Expected na dili na mapasaylo. Kalapasan gyapon na apan dili na rare nga occurrence. Apan mga batanon. Unsa maning SK? Ang balaod sa sangguniang kabataan mga higala nagingon nga ang makabutar o ang miyembro sa SK 15 ngadto sa 30 ang edad. Bata pa. Apan ang makalansar og mahimong mga opisyal, mahimong pilion, nag-edad lag 18 ngadto sa 24, bisan kaning mulapas lag usa ka adlaw sa edad nga 24 adlaw sa eleksyon, dili na mahimong mo kandidato. So I suppose nga kining gibalita ron nga duha ka mga SK chairpersons, puros ra ba mga babae, mga higala, mga batan-on og mga gwapang babae na hilambigit og dili maayo. Ang usa nangayo
Ang allegation na ngayo ni siya 20% gikan sa kontraktor para sa ilang proyekto sa Halloween. Kanang panahon sa kalagkalag. O ang lain, ni-falsify og mga documents. Kaya para lang gihapon sa personal gain. Kabatanon pa unya mga babae pag yun. Akong basahon ang balita nini sa Rappler mga higala. Kajod lang kayo. Dateline Manila, Philippines. The Sangguniang Kabataan, SK Chairperson of Makati's Upscale Barangay Dasmariñas, has been suspended over alleged involvement in corruption. While another SK chairperson in Barangay Magallanes, so ikaduhan ng barangay, ang usa, Dasmariñas, the other is Magallanes, both tuwa sa Makati City. Suspended for alleged falsification of documents, the Department of Interior and Local Government, DILG, said on Monday, gahapong adlaw. Secretary John Vic Rimulya announced the suspension of the two officials yesterday. Niya kung kutloon ang ipamahayag ni Rimulya in Tagalog. Ang korupsyon ay umaabot na sa SK hanggang sa pinaka mayaman na barangay, wala po kaming sinasanto. Maliit man umayaman na barangay, ilaha ko nung doon yun basta doon ay kahiwian. Ang nakakainis dito, matod pa niya, may padayon ni si John Vic Rimulya. Mayaman ang mga ito, ang mga barangay. Gusto pang magpayaman gamit ang pera ng gobyerno. Kining mga SK chairperson, mga dato ni, maayon ni pagkabutang. O niya, mga rakot pag yun. Ginamit ang ilang pagka-opisyal sa Sangguniang Kabataan. According to Rimulya, Barangay Dasmariñas, Sangguniang Kabataan Chairperson Natalia Georgiana Tubas was suspended for 6 months following in March 2023. Naputol man, no? Basta kay mao ni, no? Si DILG Secretary Rimulya perting laguta. Suko kay siya nga mga batanon pa kaayo. Sapian pag yun, maipag yung pagkabutang, ni-appeal sa pangurakot, o niya, SK pa, Sangguniang Kabataan pa. Unsa nakaog, di ana ni sila sa adult nga mga pagka-barangay officials. O baka mahimo na silang municipal or city officials. O baka makaangkon sila og mas dagko nga pwesto sa gobyerno. Mahiluna sila. Di baka training ground lang ng SK sa pangurakot. Hinoon, dili man ni daghan kaayo sila. Maubitaw nga nakuratan ta kay dili kumon nga makadungog ta nga dunay mga SK officials nga mahilambigit sa pangurakot. Hapit naman ang barangay election ug mahinayon dili mulampos ang mga gusto nga i-postpone ang barangay election nga gikatakda o niya sa Nobyembre 2. Ang eleksyon muna higayon nga magpili ta sa mga barangay captain, yung barangay chairpersons, ingon man ilang mga konsehal o mga Sangguniang Kabataan chairpersons o ilahang mga SK officials, mga konsehal po sa mga chairman, no? Tarungon tingali, apilo na tog hasas, ayuho na tog pili. Apanibaw ko, kwartahay gyapon Kung kwartahay man diri sa mga dagkong pwesto sa gobyerno,
niabot na sa barangay ang bayranay og kwarta aron lang makadaog. Mao lagi na, no? Inikadaog na, mubaw sad sila og pangurakot. Ilang bawion ang ilang gasto, pagdaog sa eleksyon, bawion nila pinaagi sa kickback. Og dili taganahan, ha? Dili taganahan nga ingon niya na ang atong mga opisyal sa nagkalaing-laing barangay. Sa Tibok, Pilipinas, mga higala doon ay 42,000 ka mga barangay. Buti pasabot, 42,000 pod ang kapitan. 42,000 pod ang SK chairpersons. Kani kung sangguni ang kabataan, kay ang barangay mauman ang smallest administrative government unit din sa Pilipinas. Kinagamihan man ning barangay, wa pa man tayo kuan ron, wa pa man maimbento ang sitio officials. Barangay raman, doon ay barangay captain. Later on, doon na naon niya kuan, doon na mag-imbento na tingalig sitio chairperson po. Pero wa pa man na. Barangay, smallest nga unit sa gobyerno din sa Pilipinas. Dayon, ang mga barangay mo ay mo langkob sa usa ka lungsod o baka syudad. Kanya ang mga syudad o mga probinsya, ang mga lungsod o component cities mo ay maglangkob sa mga lalawigan. Nya ang cluster sa mga lalawigan mao na ang region. Mao na ang atong kuan organization sa gobyerno mga higala. Upadayon ta sunahan human ining laing hutong sa mga bulawanong pahinumdom. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong moinom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay,
Sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Papi, ang numero 1 food supplement sa naso. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Newsline. Newsline. Padahin ta sa atong tulumanon kay Galaan. Inom kong kape gamay kay mura naguga akong tunlan. Sa diya nga naminaw mo sa atong mga pahinumdom. Padahin naman ta diri. Tingalig mangutana mo, kumusta naman ang kuan? Katong mga taong gipasanginlan bitaw nga maoy nakaingon ni atong controversial nga 2025 budget. Ang buti pasabot niini mo si kanhi Senate President Cheese Escudero ug si kanhi Speaker sa Lower House Martin Romualdez. Kini sila si kuan, sila si Cheese Escudero ug si Martin Romualdez mao manggoy pangulo sa duha ka mga baybalawranan, Senado ug ang Kongreso. Unya sa Bicameral Conference Committee ang nilingkod dito sa pag-finalize na gyud sa budget niya diha na mga katong ipasanginlan nga diha daghan kay mga insertion mga igala. Sa Senado, imbis si Grace Poe, Senator Grace Poe, nga mo'y chairman sa Senate Finance Committee, panalapi. Dili man mo initambong dito sa Committee of Two. Duha na lang katao. Ang balaod manggod mga igala, kanang budget balaod na, no? Pandayon man ang balaod, nga balaod ang budget. Committee on Budget na ay mga investigasyon dayon adto na ug unsay final version ni ana mga igala i-submit na dito sa Bicameral Conference Committee. Doon ay joint nga committee composed of congressmen and senators. Dili na sila daghan, jutay na lang, no? Unya ang mangulo ni ana sa Senado supposedly ang Senate Finance Committee Chairperson nga mao si Senator Grace Poe. No, kanin Senator Grace Poe. Apan si Cheese Escudero mo initambong, murag iya tingaling giyon, giingnan si Grace Poe nga padaplin lang, ako lay mo kuan ini. Ako lay mo tambong. On the part of the lower house, ang nitambong dili is Martin Romualdez, kundi ang iyang sinaligan ang chairman sa House Appropriations Committee nga si Congressman Zaldico. Zaldico ro nagtago-tago na. Ang labing bag-o nga balita mao nga nadakpan siya dito sa kuan. Nadakpan siya dito sa Czech Republic. Czech Republic mao na ang kanhing Czechoslovakia. Nadakpan dili tungod sa kaso niya dinhi sa Pilipinas kundi tungod sa questionable nga mga travel documents. Kaya ikataho nga nagsigi na lang balhin-balhin o lugar si Congressman Zaldico. Kaya aron di siya madakpan. Kaya pinangita man siya din sa Pilipinas. Gusto man siyang patug-anon o tinuod bagyong siya mastermind sa anomaluso nga mga flood control projects.
Mo nang katago-tago siya dito. Di siya gustong mapriso din sa Pilipinas. Apan, ang latest, mao nga wa na sa di ay dito sa Czech Republic si Zaldico. Nakabiya na pod. Og nangandoy na lang nga atong mga otoridad nga maisyuhan unta ni red notice sa Interpol aron nga madakop ni siya bisag haing nasura ni siya. Madakpan og madadin sa Pilipinas. Ang gikabalakan nga og madani siya sa Pilipinas mga higala, tingaling mo piyait niya ni daghan kaayong iyang ilambigit sa anumaluso, iskandaloso nga flood control scam. Unya kanang flood control anomaly mga higala, kanang 1.7 trillion, niabot nag 1.7 trillion pesos, dili na mahitabo unta kun wa pa maniobraha ang budget sa 2025, no? Motoy dako kayo og gigahin, dako kaig mga insertion para sa flood control projects nga either substandard or ghost project yun. Kanang substandard na ay proyekto pero ang mga dapat pinalitan, mga kabilya, mga simento, substandard, dili ligon, not according to the program of work. Apan ka ng ghost project mga higala on paper ra gina nga dunay proyekto, bayran og kwarta nga gikan sa atong buhis, pinagi sa pagmaniobra sa mga magbabalaod, mga sakop sa DPWH, ingon man sa mga kukhan nga kontraktor. Mo na'y nakaingon. Kini mga kontraktor ba ya, no? Legitimate nga mga contractors, gitugutan ba na sila makaganansya kay ganegosyo gud sila. Namuhunan sila. So doon na sila ganansya nga maybe 10 to 15%. Dako na oy. Pero ang uban gusto magmas dako pag yun. Tingali 20, 25. Apan ang siguradong dako gyud og porsyento mga higala sa mga proyekto mao ang mga congressman. Sigon sa gi-allege. Unya wa pa lang ni pamatud-ig yun kay nahunong man lagi ang investigasyon. Akong tanaw ni ini, no? Murag, naghuwat ni sila kung sa resulta. Kung sa mahimong resulta sa impeachment case, batok ni BP Sara Duterte Carpio. Muna'y nakadaot kay, kinahanglang separate lang unta ni, no? Dili ni mag-agad sa politika. Doon na mga pagtuo nga kung tinudoon nag-imbestigar ang mga congressman, mapakyas ang administrasyon karon nining tinguha nga mapa-impeach si VP Sara. Diya sa ubos nga bay balauranan pa lang, tingalig dili na ipatransmit dito sa Senado ang kaso. Kay kadaghanan sa mga congressman, wala nakasubo mga higala. Perting daghanang involved, allegedly, ha? Kaya wa pa man tayo resibo niya na, wa pa man na sila maimbestigar o mapamatudi beyond reasonable doubt. Apan kanos, apa man na imbestiga, ha? Yan, niya na, kay krisis pa. Murag daghan kay ikapasangil tinuod. Sama saan nga, ang mga naglaban ni Inday Sara, mayon po nga no kung inyo man ang unahong impeachment, sulbara sa aning kuan, krisis sa gubat sa Middle East. Yan na, mahal na kayo ang palitonon, naglisod mga tao. Mahimo ang gugdunganon, maghimog mga lakang pagsulbad, or pag-mitigate sa mga epekto nining maong kalisdanan o
krisis sa ekonomiya, apan dili sad kalimtan ang pagpangitag accountability. Okay, gidungan na to. Gidungan na to sa pagkakaroon diri sa ubos bay Balauranan ang paghimog mga lakang, pagtabang sa atong kaigsuunan o sa samang higayon ang impeachment, pagpangayog accountability gikan ni Vice President Sara Duterte gumikan sa gituuhan nga mga kahiwian nga iyang nahimo. Kadungan. Pero nganong di man madungan ang pagpangayog accountability sa mga nahilambigit sa flood control projects. Dunganon sa dunta. Kana kon patas-patas gid ba tinud-anay gid bitaw honest to goodness nga pag-alagad sa gobyerno ang atong buhaton. Pero dili man na mao. Na may mga maniubra nga buhaton sa uban nga mga o kadaghanan gani sa atong gipili nga mga magbabalaod. Pero mungutan na ta, nganong gipili man na to sila? Ha? Nganong gipili man na to nga di man na sila maayo? Tungod kay sa milabay ng eleksyon tingali, pwede las mga mudawat. Nidawat ang kwarta, dawat ganita pikas ug pikas, mo na'y nakadaot. Mo na nga murag bitog ma-forfeited ang atong katungod sa pagreklamo. Tungod sa guilt nga ay bati o performance ning maong public official, pero nibutar ko ana niya kay nakadawat mong gugog sobre gikas leader. Ha? Dili nakakusganon bitaw mo protesta. Ayaw lang sa itong protesta nga kuana, supak nas balaod sama pananglitan ni atong nahitabo, no? Nahitabo. Subo in taon nga hitabo sa Tubuso nga mga rebuilding NPA gikaengkwentro sa militar. Ayaw lang po. Doon na tayo katungod sa pagprotesta. Pero kanang malinahon lang, dili lang armado nga matang sa protesta kay magkagubot, magkadugo, magkaunay ang mga Pilipinohon kung maunay atong sundon. Protesta lang ta, yaw-yaw ta diri sa media. Kung gustong mag-rally kay gigarantiyahan man na sa atong batakang balaod pod. The right to peacefully assemble and seek redress for grievances. Ana. Mao bitaw na nga dili bungkagon ang rally, basta dili lang po nimo babagan ang karsada. Pag yun lang po nimo ang mga nagbayad o kuan, road users tax. Doon na ragid tayo mga katungod under a democracy, mga igala. Munang og ilisa na to ni og kuan, ilisa na to ni og lain, ang demokrasya murag wa patamaanad. Pananglitan. Tungod sa atong kalagot nga giusik-usikan ang atong kwarta diha sa mga flood control projects ug sa uban pang matang sa mga pagpangawkaw sa kwarta nga atong buhis. Nya magpinarehata atong mga rallyista sa Indonesia. Nga gidauban nila ang kuan, nanunog sila. Anarchy na po na. Gubot na po na. Dili ta mo suway, hinauton tang di na mahitabo din sa ato. Kaya kung mahitabo na din sa ato ang mga higala, it would be anybody's game. Wa na'y nahibaw o kinsa na'y mamunuan niya. Kung matintal niya ning militar nga, kita may armado, nganong dili man ta kuan. Wa naman, na-broken naman ang chain of command. Pananglitan ang presidente, ang vice-presidente, wa na diha. Nya gubot na kayo. Tingali ang mga ambisyoso nga mga military generals maingon nga, ay pay ako'y mangulo. So, man, military junta.
Wa pa ta kasuway na na mga higala. Nga tunaandan, demokrasya yun. Kining doon na tayo mga kagawasan. Bisag pobre. Bisag pobre ta, basta doon na lang tayo kagawasan. Huwag dili lapason ang atong mga katungon. Muna'y atong gipanghinaot mga higala. Huwag hinaot nga, dili ni mahulga ang atong demokrasya, pinaginining nagkagrabi nga kamaldito sa uban atong kaigsuunang Pilipinon. Dami na huwag nagtanaw ka sa Tulumanon, Newsline, dinhi sa Bantay Radio, ug sa 94.9 dito sa Balamban. Kanya akong suwayan og sagol isip kabahin para mo kuan bitaw kanang sagulan nato nig quote of the day ang akong kini atong panag-uban mga higala sa programa karong buntaga. Unsay atong quote of the day karon? Ninay naghinapos nga bahin, no? Ang atong quote of the day gikan ni Maya Angelou. Ningon siya, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Akong hubaron sa Binisaya. Paningkamuti kutob sa mahimo. Nga mahibaw kag unsay mas maayo. Sa higayon nga makahibaw ka nag-unsay mas maayo, pagbuhat og mas maayo. Newsline! Newsline! Kini si Jun Carillo. Salamat sa imong pagpakiguban hangtod sa sunod higayon. Maayong adlaw. Newsline! Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band, El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino